Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, usong-uso na ang mga influencer at vlogger. Karamihan nga sa kanila ay pinopost ang kanilang mga buhay araw-araw. Pero tandaan, hindi lahat ng ito ay may katotohanan. Sa Thailand, bumisita ang isang babaeng influencer. Pero hindi akalain ng lahat na ang influencer na ito ay sisikat sa hindi inaasahang pagkakataon. July 2024, nang nabulabog ang buong China nang lumabas ang balita tungkol sa isang mayamang influencer na hindi na nakabalik pa ng buhay mula Thailand. Ang babae ay kinilalang si Yan Rui Min, 38 years old. Si Yan ay nagmula sa bansang China at ang kanyang pamilya ay mayaman. Isang sikat na influencer si Yan at matagumpay na negosyante. May isang gym at maliit na restaurant si Yan sa Qingdao. Madalas siyang nagpo-post sa isang Chinese social media platform na Xiaohongshu na parang Instagram. Inilalagay niya sa social media ang kanyang buhay at araw-araw na mga ginagawa. Marami nga ang humanga sa ganda niyan at sa kanyang magarbong pamumuhay. Makikita nga siyang nag-golf, skiing at nag-yoga sa kanyang social media account. May post din siya na hawak ang sikat na Macau Golden Lion Club card na tanging mga VIP lamang ang pwedeng magkaroon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tila may kulang sa buhay niya na kanyang hinahanap-hanap. Ang magkaroon ng love life. Si Yan kasi ay single. May pagkakataon na nagpo-post siya para magyaya ng makakasama sa pamamasyal. Sinasabi din ni Yan sa kanyang post na siya ang gagastos ng lahat at wala nang iintindihin pa ang kanyang magiging kasama. Isang araw nga, naisipan niya na magpunta sa Thailand. June 26, 2024 nang nakarating sa Bangkok, Thailand si Yan. June 26 hanggang June 27 nanatili si Yan sa isang hotel. June 28 hanggang June 29 naman ay nagpunta siya sa Pattaya, Thailand, isang sikat na puntahan ng mga turista. June 30 nang pinuntahan niyan ang kanyang kaibigan sa Param. Matapos nito ay wala nang nakakita pa kay Yan. Hanggang sa dumating na lamang ang July 12, 2024. Nagulat ang pamilya ni Yan nang makatanggap sila ng tawag mula sa mga hindi kilalang mga lalaki. Ayon nga sa tumawag, hawak nila si Yan. Ibabalik lamang daw nila ang dalaga kapag nagbayad ang mga magulang niya ng ransom money na nagkakahalaga ng 7.8 million pesos. Sinabi din ng mga dumakip kay Yan na huwag magsumbong ang mga magulang ni Yan sa mga pulis. Ito raw ay kung gusto pa nga nilang makitang buhay ang kanilang anak. Subalit hindi nakinig ang mga magulang niyan. Nagpunta sila sa Thailand at humingi ng tulong sa mga pulis. At dahil sa kanilang sumbong, agad na nagsimula ng investigasyon ang mga pulis sa Thailand. Sa investigasyon ng mga pulis, nalaman nila na ng July 1, nakatakda ng umuwi si Yan sa China. At ayon sa kanyang kaibigan, hindi siya nakatanggap ng text o tawag mula pa kay Yan ng araw na iyon. Nalaman din na hindi nakaalis ng Thailand si Yan ng July 1. Sinabi naman ng pamilya ng dalaga na wala daw sa ugali ni Yan na hindi kumontak kung saan man ito nagpupunta. Wala din po si Yan sa kanyang mga social media account na lalong mas nagpakaba sa mga magulang nito. Para nga sa mga pulis, talagang nabiktima si Yan ng kidnap for ransom na usong-uso sa Thailand. Hinanap ng mga pulis ang lokasyon ng tumawag. Ang lokasyon nga na nakita nila ay Bangkok, pero ang eksaktong lugar ay hindi madetect ng mga pulis. At makalipas ang ilang araw, nahanap ng mga pulis ang mga tumawag sa mga magulang ni Yan. Ang mga ito pala ay mismong mga kaibigan ni Yan. Hindi na pinangalanan ang mga tumawag pero nakausap sila ng mga pulis. Ayon sa mga babae, nang napansin nilang hindi na sumasagot sa chat si Yan at hindi na nagpo-post, kinuha nila itong oportunidad. Sa Thailand pala kasi, usong-uso talaga ang pangingidnap sa mga babae.
Naisip daw ng mga kaibigan niya na magkunwaring kidnapper at manghingi ng pera sa mga magulang nito. At dahil nga sa mga pangyayaring ito, mas lalong gumulo ang investigasyon ng mga pulis. Kaya naman nag-focus ang mga investigador para matrack ang huling sandali niyan bago siya mawala. Sa paglilibot nila sa huling lugar kung saan nakita si Yan, nakuha ng mga pulis ang CCTV kung saan nahagip si Yan. At bandang July 1, 4:20 ng hapon, makikita si Yan palabas ng bahay ng kanyang mga kaibigan na binisita niya sa Thailand. Sumakay siya sa isang puting kotse kasama ang kanyang mga bag. Bandang 5:00 naman ng hapon nang binaba siya ng kotse sa isang kalye. Pagkatapos ng ilang minuto, makikita siya na sinundo ng puting kotse. Nalaman ng mga pulis na may naikwento siya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa isang lalaki na kanyang nakilala sa Thailand. Sinabi niya na hindi pa man sila magkarelasyon, interesado na siya sa lalaki na ito. Para nga sa mga pulis, malaki ang posibilidad na ang lalaking tinutukoy niyan at ang sumundo sa kanya ay iisa. Kaya naman hinanap ng mga pulis ang may-ari ng kotse na ito. Nalaman nila na ang may-ari ng sasakyan ay isang rental company. At ang huling gumamit ng kotseng ito ay si Ma Kin Yan o tawagin na lang nating Mark, 34 years old. Si Mark ay isang Chinese din tulad niyan. Ayon sa investigasyon, si Mark ay dumating sa Thailand mula Singapore ng June 30. Nakunan pa nga sa CCTV ang pagdating ng lalaki at pag-check-in niya sa isang hotel. Hindi ito ang unang beses na nagpunta sa Thailand si Mark at pang-7 beses na niya nang nagpunta sa Thailand. June 30 ng gabi, lumabas ng kwarto at hotel si Mark. Sumunod na makikita sa CCTV na sumakay siya sa isang puting kotse na kanyang nirentahan. July 1, bandang 10:00 ng umaga nang nag-check out ng hotel si Mark. At muli siyang sumakay sa nasabing kotse. Napansin ng mga pulis na ang kotse na sinakyan ni Mark ay ang mismong kotse na sumundo kay Yan. Bandang 6:00 naman ng hapon nakuna ng CCTV sina Mark at Yan na bumaba ng sasakyan. Nagpunta ang dalawa sa isang palengke. At makalipas ang 1.5 oras, bumalik sa kotse sina Mark at Yan na magkahawak pa ang mga kamay. Kapansin-pansin din na hawak-hawak niyan ang kanyang cellphone. Maya-maya pa, nag-check-in na sina Mark at Yan sa isang villa hotel. Ayon sa hotel, umalis saglit ang dalawa at bumalik din bandang 11:00 ng gabi. At magmula nga noon ay hindi na nakita pang lumabas sina Mark at Yan sa nasabing hotel. July 2, bandang 7:00 ng gabi, nakita ang puting kotse paalis ng hotel at papuntang Phuket. Bandang 2:00 ng madaling araw ng July 3, namataan uli ang puting kotse. Papunta ito sa Chonburi at dumaan sa isang highway. Sa pagitan ng 2:20 hanggang 3:45 ng madaling araw, ang kotse ay ilang beses na paikot-ikot sa lugar at bigla na lang huminto sa tabi ng daan. Bahagya ngang makikita ang isang lalaki na lumabas sa kotse. Tila may kinakalikot ang lalaki sa loob ng kotse at maya-maya pa ay umalis na ito. At sa gilid nga ng kalsada ay muling huminto ang kotse. Makikita muli na lumabas ang lalaki sa nasabing kotse at bandang 6:00 ng umaga ay umalis na ito sa area. Nahagip nga sa CCTV ang tila usok na malapit sa nasabing lugar kung saan huminto ang kotse. Sa lugar nga na ito, huling nasagap ang signal ng cellphone niyan. Gamit ang GPS tracking, nalaman ng mga pulis na nag-check-in sa hotel sa Bangkok si Mark. Umaga na nagtungo siya sa hotel at 1:00 na ng hapon siya ay nag-check out. Nakakuha din ang mga pulis ng impormasyon na ibinalik ni Mark ang kotse sa car rental company kung saan niya ito hiniram. At nagmamadali nga itong nagpunta sa airport. 2:00 ng hapon nang lumipad ang eroplano na sinasakyan ni Mark papuntang Hong Kong. July 4 hanggang July 6, ang WeChat Pay account niyan o parang GCash sa atin ay nagrehistro ng mga transaksyon sa Macau. Ito ay kahit wala namang ebidensya na umalis siyan at nagpunta sa Macau.
Ginamit nga ang kanyang WeChat account sa pagbabayad sa mga ilang hotel sa Macau. Dito na napagtanto ng mga pulis na si Mark ay may kinalaman talaga sa pagkawala niyan. Naisip din nila na maaaring ginamit nga ni Mark ang account niyan para ipangbayad sa kung saan-saan at kung ano-ano. Pinuntahan agad ng mga pulis ang villa ng hotel kung saan huling nakita si Yan. Sa kama na inuupahan na kwarto ni Mark at Yan, nakita nga ang mga bakas ng dugo sa kama at unan. Sa hotel naman kung saan nag-check-in si Mark ay may mga bakas din na dugo, maging ang banyo ng kwarto. Ang kotse nga na hiniram ni Mark ay mayroon ding mga bakas ng dugo sa likod nito. Para sa mga pulis, malaki ang tsansa na pinatay nga ni Mark si Yan. Maaari daw ginawa ng lalaki ang krimen sa pagitan ng July 1 at July 2. Sunod naman, pinuntahan ng mga pulis ang pinagmula ng usok na nakita sa CCTV. Natagpuan nila ang isang bagahe na pinaniniwalaang naglalaman ng mga gamit niyan. Na-recover din nila sa lugar ang isang sapatos at pangbabae na bag na kulay itim. Sa hindi kalayuan, sinubukang maghukay ng mga pulis sa iba't ibang parte ng damuhan. Hanggang sa may naamoy silang hindi kaaya-aya sa isang lugar na kanilang hinukay. Nang malalim na ang hukay, natagpuan ng mga pulis ang isang itim na plastik. Sa tabi nito may malaking plastik na asul. Tumambad sa mga pulis ang labi ng isang babae. Natagpuan din sa loob ang isang breast implant. Para sa mga pulis, posible nga na ang labi ay ang nawawalang si Yan. Dinala sa laboratorio ang labi. Nakumpirma nga na ang labi ay pag-aari ni Yan dahil tumugma ito sa DNA ng kanyang tatay. Nalaman din sa investigasyon na si Yan at Mark pala ay parehong nagpapanggap lamang tungkol sa tunay nilang mga pagkatao. Napag-alaman kasi na si Yan pala ay isang gambling agent. Trabaho niya na maghanap ng mga customer na magsusugal kapalit ng makukuha niyang komisyon. Pinaniniwalaan din na para makakuha ng mga magsusugal, ginagamit niyan ang kanyang sarili sa mga nakikilala niyang mga lalaki. Marahil daw ay sinadya niya na magmukhang mapera para maakit niya ang mga mayayamang kliyente. Si Mark naman ay napag-alamang isang magaling na con artist. Ayon sa mga nakakilala sa lalaki, isa itong mayamang negosyante. Palagi raw nilang nakikita na nakasuot ng formal na damit si Mark at magagarang sasakyan ang kanyang mga minamaneho. Subalit ang totoo, walang trabaho si Mark at katakataka din daw na napakaraming bisa ni Mark sa iba't ibang mga bansa. Lumabas din sa investigasyon na ninanakawan ni Mark ang kanyang mga nagiging biktima. Ibig sabihin, pareho lamang ng katayuan sina Mark at Yan. Pareho silang nagkukunwari para makakuha ng mga kliyente. Sinabi din ng mga pulis na tingin nila tinarget ni Mark si Yan dahil akala nito mayaman ang dalaga, tulad ng ipinapakita niya sa social media. At pagkatapos niyang patayin si Yan, sinanla niya ang relo ni Yan. Pero hindi ito tinanggap sa sanglaan dahil peke ang relo. Inireport nga ng pawnshop si Mark para sa kasong fraud. Naglabas naman ng arrest warrant para kay Mark ang mga pulis ng Thailand para sa mga kasong murder at corpse concealment. July 12, 2024, sa tulong ng Interpol, naaresto si Mark habang nagtatangkang tumakas sakay ng isang barko. Nakuha sa kanya ang mga perang marahil ay kanyang mga ninakaw. Matapos niyang hulihin, agad din siyang ibinalik sa China para harapin ang kanyang mga kaso. Sa China, ikinulong si Mark para sa kasong murder at corpse concealment. Nakipag-ugnayan naman ang mga otoridad ng China sa mga pulis ng Thailand para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kaso. Inaayos na din ang extradition ni Mark sa ilalim ng extradition treaty ng Thailand at China. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang kaso laban sa suspect. At wala pang lumalabas na balita kung umamin na ba si Mark sa krimen na kanyang ginawa. At patuloy pa ding inaalam ang kanyang motibo kung bakit niya pinatay si Yan.
Kapag nakabalik si Mark sa Thailand at napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Yan, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang naging motibo ni Mark at pinatay niya si Yan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!